Nagsasawa na ba kayo sa mga paulit-ulit na desserts? Tara, gawa tayo ng bago para maiba naman. Sobrang dali lang ng recipe na gagawin natin ngayon at basic lang ang mga ingredients. Una, meron tayong powdered sugar, crushed grahams, meron din tayo ditong 2 angel creme densada, at ang pinaka-importante nating ingredient ay itong Magnolia cream cheese. Meron din ako ditong 1 block of butter at 1 all-purpose cream. Gagamit pala ako ngayon dito ng stand mixer. Pero kung wala nga kayong stand mixer ay pwede rin kayong gumamit ng hand mixer. Meron nga din akong nabili na hand mixer sa Shopee kaya ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Anyways, let's start making the dessert. Meron ako dito ang 2 Magnolia cream cheese. Isasalang lang natin ito parehas dito sa stand mixer. Nilagay ko pala ito sa ref overnight para maganda din yung kanyang texture. Iki-cream nga lang natin ito para well incorporated siya kapag hinalo na natin siya sa gagawin nating cream. Ganito nga dapat ang magiging itsura ng cream cheese. After nga nito ay maglalagay ako ng powdered sugar. Gumamit ako dito ng 3/4 cups ng powdered sugar. Ganitong consistency pala ang hinahanap natin para dito sa ating cream cheese. Nung okay na nga para sa akin itong texture ng cream cheese, ay pinatay ko na rin yung ating stand mixer. Ita-transfer ko lang ito dito sa malaking bowl kasi gagawa naman tayo ng isa pang cream. Ito na nga yung cream cheese with powdered sugar natin. Sa pangalawang cream naman ay gagamit tayo ng 2 creme densada at 1 all-purpose cream. Nilagay ko lang sila lahat dito sa ating mixing bowl at ito pala ay chilled overnight. Kailangan malamig sila para mag-double yung size kapag sinalang natin dito sa stand mixer. Wire whisk pa din nga ang gagamitin natin dito para sa ating cream. Wala nga akong exact measured time para dito pero hinihintay ko lang na mag-double yung size nitong cream. Na-double na nga yung size ng ating cream at okay na ito para sa akin. Ganitong texture pala yung hinahanap ko sa cream. Okay na din yung lasa niya kaya time na para ilagay naman natin itong ating cream cheese. After nga mailagay yung cream cheese ay ibibit lang natin ito sa high speed. All done na nga ang ating cream kaya magma-microwave naman ako nitong ating butter for 30 seconds lang. At habang nagma-microwave in a big bowl, maglalagay naman tayo nitong crushed grahams. 1 pack nga ng crushed grahams ang ginamit ko dito at naglagay ako ng half block ng melted butter. Imimix lang natin ito ng mabuti para maging balance yung crushed grahams at yung melted butter. Make sure na well incorporated itong 2 ingredients na to para maging maganda ang base ng ating dessert. After ko nga itong ma-mix ay kumuha ako dito ng glass baking dish. Isinalin ko nga itong mixture ng ating crushed grahams at melted butter. Finlat ko lang itong mabuti dahil ito yung magiging base ng ating dessert. At ganun nga lang kadali, ilalagay natin ito sa freezer para mag-set siya. Medyo madami nga akong magagawang dessert ngayon kaya bumili ako ng round disposable Tupperwares. Ito pala yung magiging mini desserts natin kaya let's start! Para nga sa ating mga mini desserts, same procedure lang din yung gagawin natin. Chinek ko nga din muna yung consistency ng nagawa nating cream.
Bago pala gamitin ang cream, kumuha muna ng spatula at scrape yung sides. Ito kasi yung mga part na hindi naaabot ng wire whisk natin. Nag-start na nga din pala ako dyan maglagay ng base para sa ating mga mini desserts. 10 round Tupperwares nga ang lalagyan ko nito at 49 pesos lang yung bili ko dito. Hindi ko muna nilagyan yung isang round Tupperwares para ito yung gagamitin ko na pangpantay dito sa ating base. Sa ganitong way nga, mas mapapabilis natin yung pagpa-flat nitong base ng ating dessert. Kapag nga gumagawa ako ng mga dessert, gusto ko yung unlimited para wala nang naghahanap-hanap, char. Ito na nga yung finished product natin para sa ating base. After nga nito, ang next na gagawin natin ay ilalagay na natin yung cream. Tapos, i-flat naman natin ito para maganda tingnan. Yung spatula nga lang din yung ginamit ko para i-flat ito. After nya, nilagyan ko na rin yung ating mga mini desserts. Ito na nga lahat ng nagawa natin na base with cream. Tatakpan nga lang natin ito lahat tapos ilalagay natin sa freezer para mag-set. Dapat kasi medyo matigas na yung cream nito bago natin lagyan ng mga toppings. Meron pa nga sumobra sa ating cream kaya ilalagay ko muna ito dito sa ating piping bag. Ilalagay ko nga din ito sa freezer para mag-set dahil ito yung gagamitin natin para pang division ng ating mga toppings. After 1 hour sa freezer, ganito na nga yung itsura ng ating dessert. Ito nga yung mga lalagay nating toppings, kaya watch nyo na lang for part 2.